The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Oras sa Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Isang magandang hapon Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kamusta po kayong lahat? It's the 20th of March 2025 at narito na po tayo sa ikapitong episode ng inyong programa, ang Paglalahad 2025, kung saan makakapulot tayo ng wastong impormasyong ating magagamit para sa isang matalino at tamang pagboto. Kaantabay ninyo ang Commission on Elections at RW 95.1 FM upang gabayan kayo sa pagpili ng karapat-dapat na kandidato ngayong darating na Mayo. Ito po si Alex at muli, welcome sa inyong programa, ang Paglalahad 2025. Sabayang mapapanood live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Para kumpletuhin ang ating episode ngayong hapon, ating makakasama live sa studio ang Head of CLTV 36 News, Justin Dizon. Hi, Jus. Yes, good afternoon Alex. Good afternoon po sa lahat ng mga tagapanood ditong ating programa at tagapakinig dito ho sa Ang Paglalahad 2025. Ako po si Justin Dizon ng CLTV 36. Kabalen, 53 days na lamang ho at eleksyon na. At isang oras na naman po tayong magkakasama ngayon pong hapon para ho sa isang makabuluhang talakayan. Kaya naman samahan po ninyo kami hanggang 5 p.m. dito lamang po sa RW 95.1 FM. Yes, Justin. At wag po kayong mag-atubiling mag-text sa aming Smartline 0919-264-4439 kung may mga katanungan, concerns o nais linawin patungkol sa eleksyon. Maaari rin po kayo mag-comment sa ating Facebook Live. Samantala, bago natin ipakilala ang ating bisita ngayong hapon, narito muna ang mga balita sa oras na ito. Ito po ang Paglalahad 2025. Makinang gagamitin sa May 12 election, tiyak pong ligtas kontra pandaraya ayon huyan sa COMELEC. Mula ho sa Precinct Count Optical Scan o PICOS at Vote Counting Machines o VCM, magiging better at mas mabilis na umano ang paglalabas ng mga vote counts dahil sa mga bagong Automated Counting Machines o ACMs na gagamitin ho para sa midterm elections sa May 12. Ayon sa Commission on Elections, maraming enhancements ang inilagay dito kagaya ng QR codes sa mga voting receipts, on-screen summary ng boto at hybrid voting system. Gayunpaman, kamakailan lang ay napabalitang nagsampa ng kaso ang COMELEC laban sa isang aspirante sa Isabela. Ito po'y matapos siyang mag-post ng video sa social media ukol sa vulnerability di umano ng mga ACMs sa hacking. Nilinaw naman po ng poll body na walang internet ang mga ACMs sa mismong botohan at i-connect lamang ang mga ito sa oras na matapos po yung pagpiprint nung tinatawag na election returns. Sa pamamagitan nito, sigurado umanong hindi pwedeng ma-manipulate ng mga internet hackers ang mga resulta dahil may nauna ng printed records nito. At kung sakaling walang signal sa isang presinto, maaaring i-transport o ilagay sa isang lugar na may mas malakas na signal ang makina. Kung pumalya naman ang mismong machine, may nakahanda rin umanong contingency o backup ACM sa mga voting precincts. Bukod dito, mayroon din itong backup USBs para mas siguradong tama at hindi madaraya ang resulta ng halalan. Samantala, upang masigurong wastong paggamit ng mga bagong machines, nagsimula ng COMELEC Pampanga ng isang month-long training para ho sa mga magbabantay ng botohan sa probinsya sa Bendix Hotel sa siyudad ng San Fernando. Sa training na ito, magkakaroon din sila ng testing sa pangunguna ho ng DOST
para sa actualization ng paggamit ng mga makina. Kaya naman po ayon kay Attorney Lydia Pangilinan, ang Provincial Election Supervisor ng COMELEC Pampanga, masasabi nila umanong ready na ang probinsya para sa nalalapit na eleksyon sa darating na Mayo. Samantala, exemption ng mga programa ng DSWD mula sa election spending ban, aprobado na ng COMELEC. Inaprobahan na ng Commission on Elections or COMELEC ang exemption ng mga programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD mula sa election spending ban. Gayunpaman, mula May 2 hanggang May 12, hindi sakop ng exemption ang mga programang TUPAD, AKAP, AICS at 4Ps. Ayon sa Section 261 ng Omnibus Election Code, ipinagbabawal ang paglalabas, pamimigay o paggastos ng public funds para sa mga proyekto o programa ng gobyerno sa loob ng itinakdang time period bago ang eleksyon upang maiwasan ang paggamit ng pondo ng gobyerno para sa politika. Sa kabila nito, dahil inaprobahan ng exemption, magpapatuloy ang pag-release ng pondo para sa iba pang programa ng DSWD kahit papalapit na ang eleksyon. Bilang kondisyon naman ng COMELEC, dapat ay may representative mula sa kanilang ahensya na magbabantay sa pamamahagi ng mga programa. May higpit ding ipinagbabawal ang presensya ng sinumang politiko o kandidato sa pamamahagi upang matiyak na hindi ito magagamit sa pangangampanya. Sa ibahong balita, 19 na lugar sa bansa ang nasa area ng concern o areas of concern ng COMELEC ngayon pong eleksyon. Naglabas ho ang Commission on Elections o COMELEC nitong Martes, March 18 ng paunang listahan nito pong mga lugar na itinuturing na areas of concern para sa May 12 elections. Ayon ho sa komisyon, may kabuang 1,619 na lugar sa buong Pilipinas ang nasa listahan na kinakailangang bantayan upang matiyak ang maayos at payapang eleksyon. Hinati sa apat na kategorya ang mga lugar. Red para ho sa may critical na sitwasyon, orange naman para sa malubha, yellow para ho sa may record ng karahasan, at green naman sa mapayapa at maayos. Dito ho sa Pampanga, kabilang ho sa yellow category ang syudad ng San Fernando, gayon din ho ang bayan ng Arayat. Sa ilalim ho ng red category, 36 na lugar ang nasa pinakamataas na alert level, kung saan ang 30 ay matatagpuan ho sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, habang tigi-isa sa Isabela, Masbate, Samar, Lanao del Norte. Dalawa naman po ang nasa Negros Oriental. 156 areas naman ang kabilang sa orange category. Bagamat mataas pa rin, mas mababa raw ito kumpara sa datos noong Enero na may 177 sa lugar sa parehong red at orange classifications. Tumaas naman ho sa 194 mula ho sa dating 188 ang mga lugar na nasa ilalim ho ng yellow category. Samantala, lumobo rin ang mga lugar na nasa green category mula ho sa 1,239 noong Enero, umakyat ito ng 1,256. Nangangahulugan pong mas marami na ang itinuturing na payapa at maayos na lugar para sa halalan. Kaugnay ho nito, patuloy ang ginagawang pag-monitor ng COMELEC sa seguridad ng mga lugar sa bansa upang matiyak ang maayos at ligtas na eleksyon. At yan po ang balita sa oras na ito. Abangan ang iba pang balita mamaya sa CLTV 36 News. Sa ating pagbabalik, ating makakasama ang dating alkalde ng Florida Blanca, Pampanga na nanungkulan sa loob ng 3 sunod-sunod na termino mula 2007 hanggang 2016 na ngayon ay nais humabol bilang vice-alkalde ng bayan ng Florida Blanca. Abangan nating lahat si former Mayor Ed Guerrero, kaya manatiling nakatutok sa inyong programa, ang Paglalahad 2025, boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 9 minutes past 4 o'clock. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Magandang araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangang magdala ng ballpen dahil mayroon nang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong
voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitog. Samahan niyo ang pinagsalib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahahalagang issue ng halalan. Dahil boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Sabayang mapapanood sa Signal Channel 115, sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, Sunstar Pampanga, at sa website at YouTube channel ng CLTV 36. FM. Philippine Standard Time, 11 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang inyong programa ang Paglalahad 2025 dito sa RW 95.1 FM. Ako po si Alex at kasama pa rin si Justin Dizan ng CLTV 36. Yes, para ho sa mga kaka-tune in lang dito sa ating programa sa 95.1 FM, sa atin hong mga manonood sa CLTV 36, Facebook at sa Facebook ho ng Sunstar Pampanga. Ngayong hapon meron ho tayong espesyal na bisita mula ho sa bayan ng Florida Blanca. Na-excite ako, Alex, nung nalaman ko na siya yung bisita. Kasi batang reporter pa lang ako, siya ho yung na-interview ko noon sa Florida Blanca. Okay. So matanda ka na talaga ngayon? Matanda na ako ngayon. Inaamin ko naman. At ayan ho, exciting talaga dahil marami ho siyang kwento at kanina nga bago kami magsimula, marami na rin siyang nabanggit. Huwag na ho nating patagalin. Sa kanya hong panunungkulan, pinangunahan niya ang ilang inisyatiba upang mapabuti ho yung sistema ng serbisyo publiko at mapaunlad yung pamamahala sa bayan ho ng Florida Blanca. Sa pamamagitan ho ng kanyang mga desisyon at aksyon, ay naiwan niya ang kanyang marka sa kasaysayan ho ng local governance. Siya po ay si dating Mayor Eddie Guerrero. Magandang hapon po, sir. Ngayon tumatakbo ho siyang Vice Mayor. Sir, good afternoon. Magandang hapon naman. Good afternoon. Salamat sa pribileyo at naimbitahan ako dito. Okay, Mayor, lapit lang po kayo ng konti sa microphone para marinig po kayo. Apo, Mayor, pwede po kayong tumingin sa amin para makipagkwentuhan. Pagkakausapin yung public, mamaya pwede dyan. Okay, sige. Ayan. Kwentuhan lang po tayo, parang itutuloy lang natin yung kwentuhan natin kanina din. Until nga ni Mayor. He is already 85 po ba? 86 years old. 86 years old. Mag-isa lang siyang pumanik dito Walang assistant, walang keme-keme. Malakas pa rin. Good to see you, Mayor. Kumusta ho kayo ngayon? Mabuti naman, okay lang. Sa awa ng Diyos ay malakas pa. Okay. Nasabi nga kanina ni Justin, matagal na panahon nung last time mo siyang medyo bata pa ba siya noon? That was like 10 years ago. Hindi nga ako nagugulat, hindi nag-iiba yung itsura. Oo, pero Mayor, eto, pakwento tayo, Alex, kanina tinatanong natin yung diet niya. Kwentuhan niyo naman kami, Mayor, paano ho ba kayo? Anong bata kayo? At kaya ano yung sikreto ninyo for that healthy lifestyle? Long life. Siguro nasa lifestyle kasi ang buhay simple lang. Do not make it complicated. Ganun lang. Paano po simple yan? Parang hindi ka nagpapastress sa mga... Yung stress at saka yung pag nagagalit ka, alisin mo sa katawan mo yun. Ay, speaking of which, paano po bang magalit ang isang Mayor Ed? Hindi ako nagagalit Ang ginagawa ko, just iniisip ko na pag yung tao nagkamali, iniisip ko lagi na hindi ko siya kaisip, hindi ko siya ka-level na buwan. I-understand ko na lang siya ba't ginawa niya ganun. So, paano po kayong dumisiplina sa mga anak ninyo kung di kayo nagagalit? Eddie, very spoiled po sila.
Hindi naman spoiled. May disiplina. Oo. May usap-usapan lang. Pero okay lang ang disiplina nila. Opo. Mayor, eto, nagtatanong na rin kami. Siyempre, you have the wisdom and the experience. Ano? Tell us something about your family background. Ho. Paano ba kayo lumaki? Kumusta po Sabi yun? ko mahirap ang buhay namin noon. My father is an electrician sa isang sugar company. So we are 9 in the family, yung anak nila. Siyang kami magkakapatid. Okay. So, napag-aral naman ng ayos. Ako after high school, uminto ako ng 3 years. Okay. Nagtrabaho ako. Ano pong trabaho ninyo noon? Manual labor. Talaga? Manual labor, oo. Nung nag-aral ako, nagtrabaho ako sa isang laundry. Oo, nag-self-supporting ako sa Habang laundry. nag-aaral po kayo? Habang nag-aaral ako. So, naglalaba ho kayo doon, Mayor? Oo, sa laundry. Okay. Naglalaba naman, plancha, ganun. Ano po ba yung course na kinuha ninyo? Kung ako, CPA ako Commerce ano ka, CPA ako. Accountancy yun, ano? Okay. Certified public accountant. From nakatira ako sa Bangbang, yung laundry, I walk my way through sa UE ako nag-graduate sa UE. Okay. Sabi ko, in 4 years, hindi man ako tumikim ng jeep Malayo-layo yung Bambang, ha? Si Ray Bravo just walk my way. At in 4 years of study, hindi ako bumili kahit isang libro. Okay. Nagla-library lang ako sa UE. Talaga nagsumika po kayo sa pag-aaral ninyo? Oo, kailangan Because yung experience ay maghirap. Dahil ang dinanas natin, mahirap. Opo. So, natapos naman. I graduated cum laude pa noon. Without a book Ang galing. Galing naman. Tapos accountancy, Alex. Oo Hindi, nga. hindi joke yung course niya. Hindi madali. Patapos, after graduation, nakapagtrabaho ko sa bangko. Okay. Dito po yan, somewhere in... In Manila. in Manila. Sa Okay. Equitable Bank dati, defunct na, wala na, close na. Nabili ng video yan So, after that, nag-OFW pa ako sa Saudi Okay. For how many years? for 4 years. Matagal din po. May asawa na po ba kayo that time? May mga pamilya na ako. May pamilya na rin. Okay. So, ganoon, after 4 years, nag-start na ako ng mag-business sa construction business. Doon nagsimula. Doon nagsimula yung medyo sinuwerte. Opo. So, Talagang self-made man, ano? Talagang, kumbaga, nagsimula ho kayo sa Oo, mababa. mababa. Kung rags, sabi na sa konting, yan, guminawa ang buhay. So, yun, napaaral ko yung mga anak ko. Yung anak ko, 3, doktor. Wow. Doktor sila. Babae po, lalaki? Dalawang babae, isang lalaki. At yung youngest ko is a lawyer. Nasa Anti-Money Laundering Council siya ngayon. Okay. Galing naman. Yung panganay ko naman, Jeff Brooks medyo na-spoil lang konti sa mama. Pero okay yung may Jeff Brooks na ganyan. Nung kayo ba, nung kabataan ninyo, na nag-aral kayo ng Maynila, kasi di ba pag nakalayo ka, Yes. ako naranasan. Nagwawala yung iba. Naranasan ko yan, na nakalayo ka, wala yung mga magulang mo, umuwi ka sa dorm. Kayo ho ba, natuto ho ba kayong gumimik-gimik noon sa may, saan ba yan, Ray Bravo? Sa may Recto? Diyos po. Nanood ka ba ng sine doon sa may Avenida? Misan-misan. Okay. Pagka yung kaibigan ko, ililibre ako, gagawa ng homework, ako gagawa ng homework Anak. niya, ililibre niya ako sa sine. Uso na pala noon yan. Oo, ganun. Yung gagawin mo assignment, tapos, di ba, may Kahit sa school, kung minsan may dishonesty rin, kung minsan. Minsan, ako ang pinag-check ng mga test paper ng mga professor. Usually, pag matalino. Oo, yun. Ngayon, Sweden, ang nangyayari, yung mga kaibigan natin, mga kaklase natin na medyo mahina, ay, pinapasa ko na, ay, bibili na lang ako ng mga gamit sa eskwela. Bibili na ako ng gamit. Ganun nangyari sa akin. Okay. Hindi ka nakaraos. Pero, did you experience po, Mayor, nag-iinom kayo, nag-good time? Ay, hindi. Hindi talaga? Hindi ako talaga. Sabi ko nga, wala akong nightlife Wala nightlife. Nagsisisi po ba kayo? Wala kayong nightlife noon? Konti. In a way, konti. dahil hindi ko na-experience. Hindi ko na-experience. Pero pag kinukwento nila, masaya sila. Okay lang. Okay. But ano po yung nagtulak sa inyo, okay, na pumasok sa politiko? Hindi naman ako politiko dati When I retired, kasi Quezon City based kami Yes. Doon kami nakatira.
when I retired, nakabili ako ng property dito sa Florida Blanca. Kagawa ng bahay dyan. Kung kami nag-pipritz ng konti-konti. Yung kumpare ko, nainganyo ako. Sabi, para makilala ka naman, tumakbo ka. So, tumakbo akong vice mayor Okay. Knowing na hindi naman ako mananalo dahil wala akong kilala Mayor, At what year unang was sabak, this? unang What year? sabak, Vice Mayor? 1998. 98. Unang sabak niyan, Vice Mayor agad. Vice Mayor, basta para makilala ka lang, sabi niya sa akin. Di, pinagbigyan ko. So, nung araw, hindi ko alam kung saan ang papunta sa mga barangay So, marami ako nakilala, naalaman ko yung buhay-buhay sa Florida Blanca, ganun. So, nag-umpisa 1998. Pagkatapos suminto ako. Tumakbo ako 2007. Medyo sinuwerte awa ng Diyos. Nanalo naman. Okay, pero yung unang sabak po ninyo, hindi kayo, kumbaga pagpapakilala lamang iyon sa mga tao. Alam ko naman di ako mananalo. Sinabi ko, hindi mananalo dyan Okay. And then, ang pagiging isang leader ba ay sa tingin ninyo, likas po ba sa inyo o kumbaga na-develop na lang yan dahil sa... Minsan may likas sa'yo, pagkatapos na may na-develop naman, as you go on naman Opo. Ito, Mayor, dun sa mayamang experience mo mula nung kabataan, ano yung lesson na natutunan mo na dinala mo sa public service? Yung pakikisalamuha sa tao. Yung relasyon mo sa tao, importante. Especially kung politiko ka. Dapat ang relasyon mo sa tao maganda. Hindi ka pwede yung mataas ka. Ang politiko dapat must be humble enough na bumaba sa masa. Alam niyo yung tunay na kalagayan ng mga nasa laylayan. Dapat ganun Kasi anong masusol mo kung di mo alam? Opo. Mayor, mula po sa pagiging mayor, ngayon ay tumatakbo kayo bilang vice-alkalde. Kumbaga, 86 years old na kayo kung tutuusin. Pwede na kayong magpahinga Pwede. Diba? Pero bakit po pinapasok po ninyo muli ang politika? Sabi nga ni Thomas Jefferson, kahit may edad na, sabi, judge not a man by his age but by his work. Huwag mo raw husgahan ng tao sa edad niya, kundi sa nagawa niya at pwede pa niyang gawin. Nung gusto nila, itapon nila yung senior sa basurahan, hindi naman pwede yung gano'n. Meron pa tayong magagawa. Because sabi ko sa experience niyo, sa experience ng medyo may edad, mas malaki siguro kaysa sa mga bata-bata. Okay, speaking po ng experience niyo being mayor before, ano-ano po yung mga maipagmamalaki ninyo na naging accomplishments ninyo na paggawa ninyo sa Kasi Florida nung Blanca? nag-mayor ako, Florida Blanca is a ghost town. Napakalungkot ng bayan na yun. Mga 11 o'clock in the morning, wala nang tao sa kalsada, wala nang tao sa bayan. Sabi ko, ang klaseng bayan ito? So, ang ginawa ko, para makakuha yung tao na pumunta sa bayan, nag-create ako ng activity for 1 month. 1 month, walang gintong activity sa bayan. Okay. So, dumami yung tao sa bayan. Lumakas yung negosyo nila sa bayan. Ganun. Ang... Naupo ako, ang ira namin is only 70 million. Pero nakuha ko napagawa na-renovate ko yung munisipyo namin. Nakagawa ko ng eskwelahan, mga tulay dyan, palengke, gym. So, naayos ko yung bayan. For the 9 years, and swerte naman, the president then was Gloria. Yung Congresswoman Gloria nga, si Presidente Gloria. So, nakiusap ako sa kanya, marami rin proyektong naibigay sa akin noong panahon na yun. Although, maliit lang ng internal revenue allotment, hindi kagaya ngayon, ang internal revenue allotment nila is more than 500 million. Okay. So, marami ka na dapat magagawa doon. Mayor, tama po ba na parang inilipat yung munisipyo ngayon? Tama po ba? Oo, mukhang gumawa ng bagong munisipyo. Okay lang sana kung hindi ka na mangungutang. Okay. Dalawa na yung munisipyo namin Okay. Isa sa bayan, sa poblasyon, isa sa resettlement area. May munisipyo. Oo nga, bakit So, ganun? ba't kailangan mo pa yung pangatlo? Mangungutang ka lang, kumbaga sakman, you did not observe due diligence doon sa
Parang kung sa isang pamilya, ang analogy sa isang pamilya, Opo. meron ka ng 2 bahay, gagawa ka ng pangatlo, mangungutang ka lang. So that is a heavy burden sa bayan because magbabayad ka ng utang eh. Siyempre may interest yan, hindi naman libre yan eh. So pag nagbayad ka ng utang, ibig sabihin, yung services mo, mababawasan. Dahil mawawala yung pondo eh. Opo. Pangalawa, ilalagay mo sa heavy burden dahil mag-i-increase ka na taxes sigurado eh. O hindi, pabigat sa bayan. So, nasan yung sinasabi mong serbisyo para sa bayan? Wala, mawawala eh. Dahil sabi nila is ang 320 million yung inutang eh. Sabi nila amortization is about 60 million. Imagine 60 million nawawala sa kaban ng bayan, pambayad lang ng utang just because na nagtayo ka ng bagong munisipyo. Tsaka ano ang ibibigay ng bagong munisipyo? May-improve ba yung living conditions ng tao? Magbibigay ng trabaho? Wala. Additional expenses lang. Dahil you have to maintain it. Maglalagay ka ng kuryente. Lahat ng kwarto may aircon. Sigurado, i-maintain mo. So, additional cost sa bayan. So, who will shoulder the additional cost? Di ang bayan din. Okay. Pero Mayor, noong pong panahon ninyo, naka-experience po ba kayo ng mga critics? Kasama yan sa buhay eh. Ano po Paano yung- nyo hinahandle yung mga Yes. kritisismo? Alam mo, may tao kasi mga critical thinkers talaga eh. Na nagkikriticize sila sa constructive. Pero kumisan, hindi naman. Tawanan mo lang. Hindi ba kayo Just nagpapa-apekto? do your best. Ganun lang. Hindi siya nagpapa-apekto. Napaka-chill ni Oo Mayor. nga, chill lang. Okay, kasi ngayon po, Mayor, di ba, may Facebook na po kasi halos sa online na. Natanong ko nga kanina kung nagfe-Facebook po ba kayo? Social media? Hindi ako Hindi rin. Hindi ako- Actually, nakaka-stress kasi ang Oo social naman. media ngayon. Hindi ano? ako nagpe-Facebook eh. Oo. Pero, Although ginawa nila, ng anak ko, ginawa ng account, pero hindi ko ginagalaw. opo. Hindi ko ginagalaw. Pero kasi po, sa panahon ngayon, malaki ng parte ng mga botante, mga kabataan. So, how do you reach out to them po? May mga team naman kami sa partido. Yung kasama yung anak ko na tumatakbong konsehal ngayon. O sila ang bahala doon sa social media. Opo. Pero personally ako hindi. Opo. Pero Mayor, yung leadership style ninyo, no, alam naman natin, napatunayan kasi 3-termer na kompleto ninyo. Pero ngayon, iba na yung panahon. Sabihin na natin, gaya ng nabanggit ni Alex, mas marami ho yung mga Gen Z, millennials, voters. Ano ho yung mga adjustment na, meron ho bang adjustment na ginagawa ang isang gaya ninyong seasoned local government official? Siguro, Ano? dagdagan lang, dapat ang gobyerno kasi, yung leadership mo, participatory. Dapat i-involve mo lahat na sektor. Para malaman mo kung ano talaga ang problema ng bayan, kung ano solusyon. Kailangan involve mo yung tao eh. Pero hindi pwedeng soloin mo. Hindi mo pwedeng gawin yun. Kailangan i-involve mo yung mga taong nasa ibaba, taong nasa itaas, yung taong nasa gitna. Kailangan involve lahat yan. Okay, Mayor, pag-usapan po natin yung inyong mga nagawa noong kayo ay alkalde. Ano-ano po yung mga mahalagang ordinansa na inyong naipasa sa mga nakaraang termino? Kasi yung mga batas na mahilig ako sa mga projects kasi na ginagawa eh. Yung ordinansa, I leave it to the council. Sila ang bahala dyan eh. Unang ginawa ko, kasi yung munisipyo namin, no, parang istasyon ng tren yan eh. Ninrenovate ko, sabi ko, yung kailangan yung bahay muna ng bayan, yun ang gawin natin. So, ginawa ko yun. Nangingi ako ng pondo kay GMA. So, na-renovate ko yung munisipyo namin. Medyo gumanda ng konti. Ngayon, ang pangalawa, ginawa ko yung eskwelahan. Dati yung integrated school namin, squatter sa elementary school. So, ginawan ko na, I promised them na in 100 days, meron silang campus. Eh. In less than 100 days, naibigay ko eh. Okay. Naibigay ko yun. Pati mga building nila, nagawa ko. So, nandyan ngayon yung Diosdado Macapagal Memorial High School. Okay. So, yung nasunog yung palengke namin, pinagawa ko yung bagong palengke.
gumawa ako ng bagong sports center, ganun. Yung mga bridges, yung mga tulay, nakagawa ko ng 4 na tulay sa mga tao, ganun, kalsada. Medyo nung araw, yung sa eskwela, yung Philippine State College of Aeronautics, nasa loob ng Basa Air Base, kinausap ko. Kasi nung araw, yung mga estudyante, dahil mahigpit yung base, hindi makapasok doon. Opo. So, kinausap ko. Sabi ko, bibigyan ko kayo donate kami ng lote sa inyo on condition na ilabas niyo yung eskwela. Okay. So, nag-donate ako ng lote sa kanila ng almost 2 hectares na campus nila. So, nilabas nila yung eskwela sa resettlement ngayon. So, yung mga bata namin doon, nakapag-aral doon sa College of Aeronautics na yun. Malaki na yung eskwela na yun ngayon. So, nailabas yun. So, yung mga livelihood naman, lahat ng kooperatiba, binigyan ko ng puhunan. Lahat sila may puhunan. Okay. Ganun lang. Opo. Mayor, itong kooperatiba, important na nung isang araw nakakapag-cover ako dyan sa DAR. Yung mga kooperatiba ng mga magsasaka, gaano kahalaga na dapat suportahan ito? Dapat suportahan yun. Sabi ko, lagi nating binibida na yung mga farmers, yan ang backbone natin. Dahil sila na bumubungkal ng lupa, nagbibigay ng pagkain sa atin. Pero kulang sa suporta. Kulang sa suporta. Dapat yung lahat ng farmers cooperative magkaroon ng representation sa council. Okay. Parang may sectoral representative ang kooperatiba to look after the welfare ng mga farmers. Kaya proposal ko nga sa kanila, pag sinuwerte tayo, we put up pagkaya nung OPSF ni Marcos noon, yung Oil Price Stabilization Fund. So gagawa tayo ng Palay Price Stabilization Fund. Ponduhan natin yun. Yes. Kung sakali mura ang bili ng mga sakadora, yung mga merchants, papasok ang gobyerno, bibirin niya sa mahal na presyo para hindi malugi yung mga farmers natin. So kung dumami yung nabili natin, edi pagiling natin, yan pang re-relief natin sa mga tao. Ganun lang. So, at least supportado yung farmers. Self-sustaining din. Makikita mo, kung sinong nagbubungkal ng lupa, nagbibigay pa, isang pinakamahirap Sila ang pinakamahirap. Ano po ba yung pinakapangunahing hanap buhay sa Florida Blanca? Kasi agricultural town ng Florida Blanca. Okay. So maraming mga farming communities diyan, maraming farming communities. Swerte na lang, Florida Blanca is maraming OFW. Maraming OFW, nakatulong yung mga OFW sa amin. Sa kwento ni Mayor, yung mga pinagawa niya parang napakasimple sa pagkasabi, pero kung tutuusin talagang pinakinabangan ng mga taga Florida Blanca. Hindi naman tayo magtataka, Alex, kasi tatlong termino siya na nakumpleto niya. Talagang maraming napagawa. Okay lang. Mayor, ako curious lang ako bago tayo magpatalastas. Sa mga sa mga kanina you quoted Thomas Jefferson, sino yung mga idol ninyo pagdating sa public service? Pagdating sa public service ako, wag magagadya yung nasirang Marcos sa local. Yung po bang tatay o yung tatay? Yes. Because pagdating sa local governance. Na-experience ko during my younger days siguro yun, I was about 30 years old, or more than 30, nung na-declare ang martial law. So, para sa akin, maganda yung martial law dahil naging peaceful ang mga communities noon. Wala naman because I experience ko, nagtatrabaho ako sa bangko pag nag-overtime kami. Na-experience ko na nakuha ka ng mga Metrocom. Inahatid pa ako sa bahay namin pagka wala nang sasakyan So inahatid ka pa So wala naman diferensya sa martial law. Pero kung nagtuloy-tuloy yun, palagay ko iba na Pilipinas ngayon. Asensado na ba? Okay, anyway, magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security.
Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kani-kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure transmission of results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System logs and audit trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng lahat ng aksyon na maaaring suriin upang makita ang mga naging aktibidad ng makina. Nagsagawa din ng local source code review kung saan sinuri ng mga local stakeholders, kabilang na ang mga accredited political parties, IT experts at mga civil society organizations ang source code ng automated election system upang matiyak na ang software ng sistema ay sumusunod sa mga legal, technical at security standards at walang mga kahinaan o malicious code. Bilang pagsunod sa batas, sumailalim din sa International Certification Entity o ICE review upang matiyak na ang software at hardware ng AES ay sumusunod sa international standards para sa accuracy, security at reliability. Sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino, sisiguraduhin ng COMELEC na ligtas, secure at protektado ang bawat boto. Maraming salamat po. Para sa karagdagang impormasyon, sundan ng mga official social media accounts ng COMELEC. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa ating programa, ang Paglalahad 2025 dito sa RW 95.1 FM. Ito po si Alex at kasama ko pa rin dito sa studio si Justin Diza ng CLTV 36 at ating panauhin ngayong hapon humahabol po sa Vice Mayor ng Florida Blanca. Paano ba natin na-address? Vice na or Mayor pa rin? Ako kasi nasanay akong Mayor pero Sir Vice, oo. Alam mo Alex, ito napaka-interesting. Kanina tinanong ko si Vice. Vice, yun pong kalaban ninyo ngayon ay naging Vice Mayor ninyo for 3 terms, for 9 years. Si Vice Mayor Montemayor. Kumusta ho ang relasyon ninyo ngayon? Okay naman. Very cordial naman kayo. Medyo respetuhan sa bawat isa. Okay lang. Opo. Ilan po kayong Actually, maglalaban-laban? katatawag lang niya sa akin kanina. Oo nga oo. So, napaka-close. Okay naman. So, I wish him good luck. Ano lang. Gentleman. Oo. Hindi, ibig sabihin lang yun, naging maayos yung pagsasama sa bagay. Tatlong Tatlong termino, 9 years. Termino. Okay. And, Mayor, bakit nyo po naisipang tumakbo muli bilang Vice Mayor this time ng Florida Blanca? Bakit hindi Mayor? Sabi ko nga sa kanila, lahat naman tayo may obligasyon sa buhay. It doesn't matter na may edad ka, bata ka, babae, lalaki. Lahat tayo may obligasyon at responsibilidad sa ating bayan. Yes. So, kung kailangan, bakit hindi natin ibigay serbisyo natin? You've been in the executive department for 3 terms, 9 years. At ngayon ho, mag-iiba yung role na papasukan ninyo. Ano ho yung mga plano ninyong gawin once you get elected as Vice Mayor Florida Blanca? Kasi once elected, ang primary concern ko kung ano programa, policy yan ng nakaupong mayor. So I will coordinate, cooperate with the executive, with the local chief executive. But my main concern, ang aking is to review all the resolution and ordinances na pinasa for the last maybe 10-20 years. Okay. Lahat ng ordinansa na pabigat sa taong bayan, kailangan i-repeal yan or i-suspend ang implementation. Dahil ang main concern natin, ang mamamayan Kung anong pabigat sa bayan, dapat alisin. Okay. Na-mention niyo po, ano po ba? Okay, ang nakikita ninyong pangunahing problema ngayon sa Florida Blanca? Ang pangunahing problema ngayon sa Florida Blanca, yung basurahan namin. Okay. Because nagtayo sila ng landfill
that caters sa mga iba-ibang probinsya. Imagine, iba yung meron tayong landfill sa Yung, Capas, yung Kalangitan, Opo. which is operated by the Metro Clark Solid Waste Management, di ba? Ngayon, sinara yun. Oo. Nagrally yung mga taga-Kapas, sinara. Lahat ng basura doon ngayon tinatapon sa Florida Blanca. Hindi kami dapat basurahan eh. Opo. Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, pati Balintawak, nagtatapon. So, in a short period of time, bundok na ang basurahan. Opo. So, anong klaseng komunidad ang maitatayo natin kung basurahan ka? So, kawawa yung mga bata at maybe future generations. Mabaho na yung inaamoy nila. Opo. So malinaw, Mayor, kayo ho, hindi pabor dun sa pag-ooperate ng landfill dun sa bayan niyo. Kailangan you have to take care of your own garbage. Hindi yung garbage ng ibang bayan. Okay. Apo. Kahit ikaw, analogy, meron kang bakuran. Opo. Payag ka ba tapunan ka ng kapitbahay mo? Natural, hindi ka papayag. Apo. So why don't you have to take care of your own garbage? Okay, Mayor, na-mention po ninyo na kapag naupo po kayo, meron po kayong gustong i-review, okay, sa mga ordinansa nagpabigat sa mga tao sa Florida Blanca. Can you mention... Unang-una, siguro, dahil galing sa pandemic, nahirapan yung mga tao. Kasi nung ako, lalo na sa mga naghahanap buhay sa kalsada, yung mga nagtatricycle. Dati ako, nung ako mayor, ang prangkisa is only 110 pesos. Okay. Ngayon, almost 1,000 na. Okay. So umaaray ho yung mga tricycle driver. So, maliit ang internal revenue allotment namin doon. Mura ang binabayaran ng mga nagtayo. Ngayon, ang laki ng internal revenue allotment. Bakit hindi natin ibalik sa dati? Para hindi mahirapan. Pangalawa, yung mga business permit na mga negosyante namin. Yes. Tinaas din yan. You could just imagine, a small town, Florida Blanca, mas mataas ang business permit namin kaysa Angeles. Kaysa San Fernando. O pinahirapan mo yung business community mo. So, pag nagtaas ka ng permit, natural, hindi naman palulugi yan eh. Itataas din yung paninda niya. Sinong nahirapan? Yung consumer, yung namamimili. So, hirap din ang bayan. Di ba? Ganun yun eh. Dapat i-review rin yun. Ngayon, pati yung tubig na iniinom namin ngayon, kumukubra rin ang munisipyo ng 4 pesos per cubic meter na dati wala naman. So, ba't hindi natin alisin yun? So, pabigat din yun. Meron pa nga ang ordinansa na hindi ko maintindihan eh. Bago ka makakuha ng business permit, kailangan pasipsip mo pa yung Poso Negro mo. Magbayad ka ng 10,000. Hindi ba pabigat sa negosyante yung mga ganyan na ordinansa? Ngayon, yung sinasabi ko nga, yung basurahan, i-review natin. I-review natin yan. Tsaka yung pagkakautang, dapat ayusin kung merong bahid ng korupsyon yun. Sabi ko, magkakademandahan tayo. Kakademandahan tayo dyan. At kasi ang original purpose nun is not a municipal hall. Ang resolution nila is a multipurpose building. Okay. Not a municipal building. Pagtayo, nagkautang, pagtayo, municipal hall. So, technically siguro may technical malversation dyan. Dahil yung purpose nag-iba eh. Nag-iba yung purpose. Okay. So, sabi ko dito sa mayor ko, kung ma-prove natin na ganun, huwag kang magbayad na utang, demanda nyo. Tayo. Ganun lang. So, lahat ng ordinansa, marami ng obsolete ordinance na minsan 2 piso lang bayad eh. Di ayusin yung mga ganun. Mayor, pero pagdating sa mga revenue streams ng LGU, ano yung mga nakikita niyong possible options? Kung sasabihin na, kung tatanggalin ito sa mga tricycle, babawasan sa business permit, saan po pwedeng, ano po yung pwedeng alternative?
ang magiging loss revenue mo doon, i-cover mo lang doon sa internal revenue allotment mo. Eh, laki ng internal revenue allot ng IRA mo, mahigit 500 million. Eh, dati-dati, 70 million. Oh, tingnan mo yung disparity noon at saka ngayon. So, why do you have to put a heavy load sa inyong constituents? Okay, Mayor, for a longest time, matraffic dyan, ano? Parang ginagawa po that time yung tulay. Okay na po ba ang traffic? Okay na yung mga tulay. Okay. Okay na ang tulay. Hindi na po wala na pong traffic dyan. So, meron pa rin. Minsan-minsan, meron din dahil yung mga business nandun sa sentro. Kagaya, nung araw kasi, ayaw ko sa sentro yung mga Jollibee, McDonald's na yan. Gusto ko sa may highway Oo. Hindi pa naman nagpa-fast food si Mayor. Hindi siya kumag-fast food, no? Hindi, kasi pinapatay niya yung mga maliliit. Yes. Pinapatay yung maliit na. Kita mo, numatayo yung mga Jollibee at saka McDonald's, nawala yung karinderiya ng mga maliliit na negosyante. Nawala. Eh, pag naghirap yun, munisipyo rin ang takbo niyan. Munisipyo rin ang takbo niyan. May sakit yung anak, munisipyo. Hindi nakapag-aral yung anak, munisipyo. Ayan. Nabanggit ninyo yung may sakit, DJ Alex, nabanggit na. Pagpasok ho ng susunod na itong, syempre, kung kayo po ipalarin at maihalal bilang vice alkalde, ano ho yung mga ordinansang nakikita ninyo na ipaprioritize para maiangat yung antas ng kalusugan na serbisyo para sa mga medical kababayan? needs ng ating unang-una, sabi ko, dapat gumawa tayo, dahil lumaki na yung bayan, dumami tao, kailangan gumawa tayo isang ratio 3 na. Dalawa na kasi yung rural health unit namin. So, ratio 3, sabi ko, magkayang ko na ng medical clinic, yung mobile medical clinic, para yung taong bayan, yung clinic na ang pumupunta sa tao. Tsaka magtayo kami ng isang dialysis center. Yun, ang maganda. Okay, magko-commercial break muna po tayo. Sa ating pagbabalik, mas lighter na usapan naman ang ating pag-uusapan. Philippine Standard Time is 4:47. Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ng mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ika-4, ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay. Isang balota para sa national at local elections at isa para sa BARM parliamentary elections. Ika-5, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-6, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ika-7, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen.
At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga official social media accounts ng COMELEC. Pagdadahan sa RW 95.1 FM. Philippine Standard Time, 15 minutes after 4 o'clock. We're down to the last quarter of the program, ang Paglalahad 2025. Ako po si Alex. Kasama pa rin dito sa studio si Justin Dizon ng CLTV 36. Okay, Jazz, baka may gusto ka pang isingit na Oo, tanong. meron akong gustong pahabol. Napaka-importante yung edukasyon dahil kayo po, Mayor, naging working student, so you value education a lot. Once you get elected as Vice Mayor, ano ho yung gagawin ninyo para maisulong yung sistema ng edukasyon sa bayan ng Florida Blanca? Sabi mo nga, maswerte nga kami ngayon sa na nakuha kami ni Governor Delta, nabigyan ng bayan para makagawa ng yung DABSU sa bayan namin. So, unang-una, yung ginawa kong Diosdado Macapagal High School, para sa mga kabataan namin yun. At ngayon, nag-sprout out na marami ng mga high school sa mga barangay ngayon. So, pangalawa, yung paglabas ko doon sa Philippine College of Aeronautics. Ang regret ko lang, nung nakaupo ako, inumpisahan ko yung Florida Blanca Community College. Naitayo ko na yung facilities noon, pero hindi tinuloy nung current administration. Opo. So may plano kayo if ever pala rin? If ever, siguro ipag-iisipan na dahil magkakaroon na ng DABSU sa amin. So parang redundance na yun. Hindi na masyadong kailangan yun. Okay. So ngayon, dadagdagan na lang yung pondo para sa scholarship dahil ang DABSU, kung naitayo na yan, alos miscellaneous fee lang babayaran dyan. So, poponduan na ng munisipyo para makapag-aral yung bata na libre. So, lagi natin sinasabi, education is the greatest catalyst for development. Dapat gano'n ang sundin. I agree. Feeling ko reader si Mayor. Mahilig kang po kayo magbasa, magbasa. Konti. Ang dami yung quotable quotes. Okay. Okay. Anyway, dadako po tayo sa ating segment na for or against, okay? Sasagot po kayo kung pabor kayo or hindi. And let's begin. Mandatory drug testing para sa lahat ng government employees. Are you for or against? I'm for it, yeah. Impeachment complaint laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. I'm for it. Total gun ban para sa mga sibilyan maliban sa mga pulis at sundalo. Agree. Tax exemption para sa minimum wage earners, for or against? Agree. Mas mahigpit na regulasyon sa quarrying sa Florida Blanca. Agree. 4-day work week bilang solusyon sa traffic at work-life balance. Disagree. Pagbuwag ng K-12 at pagbabalik sa dating 10-year education system. Siguro, nasa gitna lang ako dyan. Total ban ng vape at e-cigarettes. Agree. Okay, pagpataw ng mas mataas na buwis sa junk food at sugary drinks. Agree. At pag-phase out ng old tricycles at pedicabs sa mga lungsod. Disagree. Disagree. Okay, this time naman, mas, lang to. Jazz, would you like to ask? Meron fast talk segment. Fast talk segment. Mayor, basketball o boxing? Basketball. Basketball. Ito, mahabang pagpaplano o mabilis na aksyon? Mabilis na aksyon. Alin ang mas dapat pagtuunan ng pansin? Agrikultura o turismo? Agrikultura. Good listener o good speaker? Good listener. Public market o shopping mall? Public market. Road widening o tree planting? Boss. Okay. At no traffic or no flooding? No flooding. Okay. And para po sa huling katanungan namin sa inyo, bakit po kayo ang dapat na iboto? Siguro mahirap sagutin yan. Mahirap siguro, let the people decide. Siguro,
Sabi ko nga sa mga botante namin look not on my age. Huwag niyong tingnan yung edad ko. Tingnan niyo yung mayari ko pang gawin para sa bayan natin. Okay. And yung mga nagawa niya rin. Ito yung mga nagawa. Yes. Okay, and ipakilala natin ang kanyang mayor. Oo, DJ Alex, kasama rin ho natin ngayon sa ating studio, si Ginoong Raul S. Capulong, ang aspiring mayor, katandem ho ni Mayor, Vice Mayor ngayon. Siya po ay anak ng longest running mayor sa bayan ho ng Florida Blanca, Pampanga na si Mayor Pedro Capulong. Siya po isa sa mga kandidato at siya po ay member na kumakatawan sa Nationalist People's Coalition. At magandang hapon po, Sir Raul, kumusta ho? At welcome sa ating programa. Ay, magandang hapon din po, lalo na sa ating mga viewers. Yeah. Sir, isang maikling message sa mga mamamayan ho ng Florida Blanca, Pampanga at ano ho yung nais ninyong ipaabot sa kanila ngayong nalalapit ang halalan? Alam nyo, Malapit sa mic. excuse me. Sana po magbago na sila. Alam nyo, kung minsan kailangan ng pagbabago. Kung redundant na tayo sa kailangan mayroong mga bagong ideas, mga bagong programang hindi nila nagawa na magagawa namin. Kasama ko ang aking Vice Mayor na si Vice Mayor Ed Guerrero. Sa experience niya, tsaka sa mga naiisip ko mga programa, magandang team namin. Mas marami kaming mapapagawa. Mapapabuti namin ang bayan namin. Okay. Mayor, ano pong mensahe ninyo sa mga taga Florida Blanca? Kayo po. Kayo po. Parehas silang may... Oo nga pala, sorry. Oo nga, kaya sana mag-isip na po tayo. Alam niyo po, kung ang daming nagsusumbong kasi sa amin, ganun kulang. Sa mga ayuda-ayuda lang po, ang daming complain namimili daw po sila, nawawala po yung iba. Kalahati lang nabibigay o wala man nabibigay. Yun, hindi po namin gagawin yun. Wala pong corruption. Ang ano po namin, for 25 years po ang father ko, walang issue sa corruption. In fact, naghirap pa kami sa pagka-mayor niya. Abonado. Yung abonado kami. Okay. Kaya kapag walang corruption, aasenso tayo, susulong lalo ang bayan namin, Florida Blanca. Okay. Wala na po ba kayong gustong batiin or pasalamatan? Nice. Opo, kayo. Baka may mensahe rin ho kayo sa mga taga Florida Blanca. Well, sa akin naman, alam ko na ang mamamayan ng Florida Blanca mahal nila ang bayan. Iisa lang ang bayan namin. So, dapat ibigay natin kahit konti lang sa ating pagkatao at puso natin ang pagmamahal sa bayan. Mapapakita lang natin to sa ang pagmamahal sa bayan ay kung mapili natin ang tama kung sino ang dapat mamuno sa bayan. Kumbaga sa kuwan ang aking apela hindi pera ang dapat pag-usapan dito. Ang dapat pag-usapan dito kung sino ang tunay na makapagbigay ng serbisyo para sa bayan. Ganun lang. All right. And there you have it, folks. Maraming salamat po sa inyong pagdalo dito sa ating studio at it's a pleasure to have you here. Atin pong nakapiling... pleasure is ours. Yes, well, thank you po. Atin pong nakapiling sa isang oras ng programa ang former mayor at aspiring vice mayor ng Florida Blanca, Pampanga, Ed Guerrero. Mayor, muli, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming invitasyon, gentlemen. At dito na po nagtatapos ang ating programa kung saan napakinggan ho ng ating mga kabalen yung mga planong nais isulong nitong si dating mayor at tumatakbo pong vice mayor Ed Guerrero at syempre ho si mayor at tumatakbong mayor Raul Capulong para ho sa kanilang bayan. Sana po ay nakatulong itong programa sa ating mga botante para ho maging mas mapanuri sila sa pagpili ho ng mga kandidatong kanilang ihahalal sa darating na Mayo 12. Yes, and palagi rin nating tandaan na ang pagboto ay hindi lang isang karapatan kundi isang tungkulin bilang mamamayan. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng ating bansa at ng susunod na henerasyon ng Pilipino. Maraming maging mapagmatsyag, maging matalino at higit sa lahat, ipakita natin ang tunay na diwa ng pagmamahal sa bayan ngayong election 2025. Ako po si Justin Dizon ng CLTV 36. At ako naman po si Alex
Alex, napakabilis ng isang oras. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa ating himpilan at sana ay patuloy nating ipaglaban ng isang mas maunlad at mas matatag na Pilipinas. Abangan mo di ang ating programa bukas, March 21, 2025, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa RW 95.1 FM. Sabayang mapapanood sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ito po ang Paglalahad 2025.